Tecwo na 52 inches. May backlight, walang display. Buksan natin. Sarado pa yung selyo nito. Unang sira niya. Ganyan yung mainboard niya. At ang gamit naman na panel ay yung ganito. Mayroon siyang kaputol, parang pang TCL, ano? Ayan. So try natin kung ano ang problema nito. Check natin kung mayroon siyang DC to DC or wala. Kung mayroon ba tayong supply dito or wala. Nakabukas pa yan, no? So ito, meron siya. May sukat tayo dito kanina. BGL. Meron tayong BGL na negative 8. Yan, no? So ibig sabihin buhay yung DC to DC nito. Pero wala tayong masukat na BGH. BGH natin ay wala tayong masukat. Okay, so titingnan natin kung saan nagmula yung problema nito. Baka may load na problema. Resistance muna tayo. Okay, so ginawa natin, pinutol natin yung top board. Tinanggal muna natin ito. Tapos pinagana natin ulit. So check natin yung kanyang BGH. Ito, BGHF. Yan, so mayroon na siyang BGH nung tinanggal natin yung kabilang side, ano. So ibig sabihin yan, itong side na to may problema. Maaaring nasa clock signal ang problema nito. So hanapin lang natin dito kung saan banda yung clock signal. Pwede tayo mag tape method dito kahit hindi na tayo mag cutting method. So check lang natin kung saan banda yung clock signal, or titingnan din natin yung pinakadulo nito kung ano ba yung mga signal sa panel nito, kasi may mga signal minsan na yun yung dahilan kaya nagpo-protect yung BGH natin. Ginawa natin dito kanina ay nag-cut tayo dito. Kinat natin yung lahat ng signal diyan na papalabas, kagaya niyan, no? Yung papalabas na signal sa gilid papunta ng COF. So kinat natin yon. Yung paloob na signal, wag na wag nyong i-cut yan. Yan. So nag-cut tayo dito sa taas. Ang problema, hindi naging malinis yung display niya. Tapos mayroon siyang galaw sa gitna. Nagpi-flicker. So ginawa ko doon sa nagpi-flicker na yon, tinanggal pa natin dito yung LC1 saka LC2 natin. Tapos nag-bypass tayo sa may LC1 natin. Yan, ito yung LC1 natin, ito naman yung LC2 natin. So ito yon yung tinanggal natin, ito LC1, LC2. Yan, so nag-bypass tayo dyan ng ating BGH. Yan, manggagaling dito yung ating BGH dito. Yan, BGH yan, dahil itong side na to ay BGL. Yan, sa BGH siya nakatap dito, para lang ma-fix natin yung swapping voltage natin para hindi magalaw yung screen. Tapos dahil dito hindi talaga siya nag-normal, magaspang yung screen, so nilaban ko na siya. Dahil ang nakakat ko lang dito isang swapping voltage lang, yung isa hindi ko mahanap kung saan nakatutok, wala siyang test point sa labas. Kaya siguro nasa loob yung test point niya. Kaya binaklas ko na lang yung ating source scope. Yan, no? Pero yung circuit na yan, makikita nyo, yung circuit na yan ay yan, no? Papalabas, no? Yan, mula dito papalabas lang yan, papunta sa ating side ng glass. So yan ang ginawa natin. Ngayon open natin. Yan, buksan natin. So makikita nyo, bumukas yan, no? Nag-normal pa yung screen nito. Yan, nag-normal yung screen nya, oh. Ayos yung screen. So minsan mayroon talagang problema na ganito, na kahit nag-cut ka na, magaspang or magka-problema yung display. Dahil yan sa may mga circuit siyang nasa loob yung contact, hindi siya naisama doon sa cutting, kundi dito siya sa ilalim nakatap.
Kaya nag-cut tayo sa taas, yung dito sa baba hindi natin na-cut. Pero pag ni-remove mo pala yung side cuff niya or yung cuff ng papunta sa side na signal, ay pwede pala mangyari na magno-normal talaga yung screen niya. Yun o, normal siya. Full screen na siya, okay na. Yan. So kaya lang may isang one line doon, no? Pero okay lang yan, at least napagana natin siya. So ito lang yung ginawa natin dito. Bali, tinanggal natin yung dikit dito. Lahat ng signal na yan ay papalabas papunta sa ating gilid ng glass. Tapos nag-modify lang tayo dito ng BGH natin sa LC1. So yung LC2 natin open circuit na yun, para lang mag-fix yung display natin. So napag-tiyagaan pa naman natin. So ngayon okay na ito. Ayan, okay na ito. Ayan, normal na yung display, wala nang galaw, dumi ng screen. May isa lang talagang guwit na naiwan doon sa dulo, pero dito normal na yung display dito. Okay, so yun lang ginawa natin dito.